Hello mga ka-taxpayer. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano nga ba mag-file ng ating quarterly income tax using the method of GIT o yung tinatawag nating gross income tax na 8% flat rate. So malapit na yung deadline, few weeks from now, no? So dun sa mga bagong registered na mga taxpayers, like for example, yung mga online Shopee, sellers, Lazada, TikTok, Facebook, no? This is for you. DIY tutorial, no? Paano nga ba i-file yung ating tax using the 8% GIT method. So, with and without BR Forms 2307, no? So, bago tong 23, I mean, hindi naman to bago tong 2307 na to, yung withholding tax na tinatawag natin, no? So, before natin i-discuss thoroughly, dapat maintindihan natin ano ba yung 2307. So, yung 2307, ito yung certificate na kinaltasan ka, for example, di Shopee ng certain percent. Actually, it's 0.5% of the remittance, no? Actually, wala naman siyang 1%, no? Hindi naman siya ganun kalaki, no? So, syempre, ang intention dito ni BIR is to secure taxes dun sa mga online sellers natin. Kasi alam natin, during pandemic, no? Biglang dumami yung mga online sellers natin na hindi naman nakaregister sa BIR. Di ba? They are not registered. They are not obliged to pay taxes. So, ang ginawa ngayon ni BIR, na-required niya ngayon si platform. Siya na yung magkakaltas ngayon. Kumbaga naninigurado siya na bago marimit sa mga online sellers yung pera o yung sales nila, kailangan may kunin munang tax. Itong platform, i-remit kay BIR. Okay? So, syempre, ang mangyayari kasi doon kapag hindi nag-remit ng tax si Shopee, madidisallow yun as expense. I mean, magkakaroon ng malaking problema lalo na yung mga sellers natin, no? Baka mamaya kasi marami hindi nagde-declare ng ano ng sales Marami hindi nagbabayad ng tax kasi nga hindi sila registered sa BAR. Kaya nga ang ginawa ni BAR ngayon, na required niya si Shopee na i-required niya yung mga sellers na mag-register na meron silang certificate of registration kay BIR. Okay, so ituturo ko sa inyo ngayon paano i-file yung ating 8% gross income tax for the second quarter with and without BIR Form 2307. Okay, so let's start. So bago ang lahat guys, no, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. So to support, to make another video, no, to make a tutorial para dun sa mga ating taxpayers na gusto nilang matuto. Okay, so for example, this is our sales for the first quarter. Okay, it's 1.5 million. Well, kung 1.5 tsaka 3 million to, 2 million to, no, hindi na applicable dito yung 8% kasi ang 8% is para to sa mga self-employed o kaya mixed income earner na hindi lalagpas ng 3 million yung kanilang gross sales or receipts, no? Babaan natin, masyadong malaki tong ano. Hindi siya ano, into reality, no? Babaan natin, gawin natin 800,000 to. Gawin natin 700,000 yung second quarter. So, ito yung mga nami-misconcept ng mga taxpayer. Akala nila, kasi di ba meron tayong nililess na 250,000. So, technically, ang 8% gross income tax, kunin mo yung net sales mo, less mo kung may discount or returns or refunds, okay? Mag-less ka ng 250. Tsaka mo siya i-multiply ng 8%. For example, no, on this quarter, meron tayong 800,000 na sales. Assuming wala tayong refund, di ba? Walang nagre-refund sa mga customer mo, walang nagre-return, di ba? All goods yung mga binibenta mo, no? Assuming lang, zero. Okay. So ngayon, ang total 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 sales mo year to date is still 800 pa rin. Okay? Kasi wala ka namang sales previous quarter Net sales previous quarter. Okay. So, ang gagawin mo ngayon, magle-less ka ng 250 dyan. Okay? So, ang mako-compute mo dyan, 800,000 less 250, no? Snip tool ko lang para lang ma-emphasize natin sa video. Okay? So, kung makikita mo dito sa first quarter, ang sales mo year to date is 800 kasi wala ka pa namang previous quarter. Okay. Magle-less ka ng 250. So, napakasimple lang. And then, i-multiply mo ng 8%. Okay. So, ang nako-compute mo dito is 44,000. Dito, hindi na natin i-consider ngayon yung actual expenses. Why? Because we are just deducting the maximum amount of 250 for the whole year. Di ba? So, sir, kanino ba pinaka magandang gamitin yung 8%? Okay. So, syempre, magandang gamitin yan if yung sales mo for the entire year
is hindi lalagpas ng 250,000. Pero syempre, di ba, as a business owner, ayaw natin na yung sales natin mas stuck lang dun sa 250 for the for the for the 12-month period, di ba? Kasi maraming taxpayer, ayaw nila magbayad ng tax, di ba? The more na malaki yung binabayaran mong tax, like for example 8%, the more na malaki yung transaction mo. Di ba? Huwag tayong Huwag tayong malak dun sa wala tayong babayaran tax, eh. Babayaran tax. Kaya nga yung mga estudyante ko, tinatanong ko sila, no? Just looking on the income tax table yung graduated, di ba? Yung pinakamataas natin na tax rate is 35%. Ang pinakamababa is walang babayaran for the first 250,000, di ba? So, mas maganda pa rin yung doon tayo sa max kasi ibig sabihin meron pa rin tayong sobra, di ba? So, pakita natin yung pakita natin yung income tax table para lang maiwagaan kayo, di ba? O, tingnan natin yung income tax table, oh. Pakita natin. Yung mga estudyante ko, syempre, nung una, ang sagot din nila, ayaw nilang matax ng malaki. Di ba? Ganun naman lahat eh. Ganun naman basically yung initial reaction eh. Ng isang ordinary taxpayer. No? So, ito yung tax table natin for 2023. Di ba? So, kung tatanungin ko kayo, di ba? Saan nyo ba gustong matax? Di ba? Ako, at lang. Simpleng discussion lang, no? Oh. Kung tatanungin kita, saan mo gustong matax? Dito sa zero? O dito sa ilalim. Di ba? So, tingnan mo, magkano yung income mo kapag ang tax mo ay zero? 250 max. Magkano ang income ko pag natax ako ng 35%? 8 million. So, kahit matax ako ng 35%, meron pa rin akong sobra dun sa 8 million. Di ba? So, para mawala yung bigat ng pakaramdam natin doon sa pagbabayad ng tax, di ba? Mas maganda na malaki. Ibig sabihin, marami yung transaction mo. The more na mas malaki yung chance na magkaroon ka ng mas malaking income. Di ba? I hope it makes sense, no? Marami kasi mga taxpayer, puro na lang, zero yung magbayad, di ba? Parang, although naintindihan ko kayo, di ba? Parang minsan, hindi na pupunta sa tama, no? Yung paggagamitan ng tax, di ba? So, yun lang. Medyo nakakasama ng loob minsan, no? Okay, balik tayo sa discussion natin. So, yun. Ang na-compute natin dito is 44,000. So, tax payment previous quarter, wala muna tayong i-deduct dyan kasi first quarter pa lang. Initial quarter pa lang. So, wala pa tayong madideduct dito na previous quarter, no? Zero pa to. Wala ka bang madideduct kasi ito pa lang yung unang quarter. Ngayon, kung may mga 2307 ka or withholding tax ka na certificate na kinaltasan ka, pwede mo siyang i-deduct dito. Okay. So, gagawa ko ng another video, no? Ano nga ba yung gagawin natin? Ano ba yung accountability ng mga taxpayer kapag meron silang withholding tax? No? Hindi lang kasi siya basta i-deduct dun sa tax na babayaran mo eh. Meron ka ding isasubmit na tinatawag na alpha list every quarter din siya. Okay. So, dun sa mga withholding tax, meron tayong dalawang klase ng withholding tax, no? Unahan ko na kayo. Dalawang klase ng withholding tax. Meron tayong tinatawag na final withholding tax. Meron tayong tinatawag na creditable withholding tax, no? Yung final withholding tax, hindi mo siya madideduct doon sa income tax mo. Hindi. No? Kasi final tax na yun eh. It means hindi siya subject sa regular income tax. So, okay? So kung gusto niyo ng deeper discussion dun sa final income tax, no, just visit my page o yung YouTube channel ko. Meron dun chapter 5 final income tax, no. Okay, so yon. Creditable final withholding tax at meron tayong creditable withholding tax. Yung pangalawa na creditable withholding tax, yun lang yung possible na pwede nating pambawas dito sa ating magiging income tax due. Okay. So meron tayong creditable withholding tax na tatlong klase. Actually, pwede ko siya i-group into two. Una, creditable withholding tax na pwedeng ibawas sa business tax. Like for example, no, kapag si government nakatransact natin, pwede natin ibawas yung 2307 doon. Kasi ang i-deduct niya 3% percentage tax o 12 o 5% value added tax. Pwedeng ibawas yon. Hindi sa income tax. Doon sa business tax naman. Okay? So, ang pwede natin ibawas dito, yung mga withholding taxes na hindi intended for business tax. For example, yung i-deduct ni Shopee, okay, doon sa mga sellers natin, doon sa i-remit nilang cash sa inyo, pwedeng ibawas dito yan sa income tax. Okay? So,
Ano ba yung tsura ng withholding tax, no? Hanap tayo, no? Hanap tayo online. Siyempre, kailangan makita nyo. Kahit pa paano, may makita kayong sample, no? Creditable withholding tax. Okay, 2307. Hanap tayo ng sample, guys. Okay. Feeling ko wala tayong makikitang sample na actual, no? Kasi syempre, Data Privacy Act, no? So, ito. Sample lang naman eh. Ayan. Baba ko muna itong video ko, no, guys? So, dito, tulad nito, meron siyang na-deduct na, I guess, nasa 5% to. Compute natin. Compute natin, no, kung 5% tong withholding tax. 8421.05 times 0.05. Tama. So, nag-deduct itong sino ba ito nag-deduct? Si ABC Corporation kay Juan de la Cruz. No? Marami tayong withholding tax rates. Sobrang dami. Okay? Doon lang muna tayo dun sa... Basta ang isipin natin dito, withholding tax, dinidekan tayo dun sa income natin na certain rate. Okay? Na bibigyan tayo ng certificate na ito nga, 2307, na gagamitin natin na sa proof na pambawas doon sa tax na babayaran natin. Okay? So, tingnan nyo guys, no? Ang dinidiscuss ko lang sa inyo dito is yung pag-compute ng 8%, di ba? Pero kailangan natin i-discuss yun. Okay. So, for example, ang withholding tax ko sa transaction na to is yun nga, 421.05. Ito, tax withheld ano, for the quarter. Ayan, no? Tax withheld for the quarter. So, ilagay natin yan, 421.05. Okay, so anong nangyari? Nabawasan na yung income tax still due mo ngayon from 44,000 to 421,000 pesos. Okay. So dumako tayo ngayon dun sa second quarter. Magkaroon ako ng sales na 700,000. Assuming wala pa rin discount kasi magaganda yung quality ng products ko. So ngayon, ang gagawin ko, kukunin ko yung net sales ko ng previous quarter. Ito ngayon yung sales ko year to date. Okay. So, ganun ang gagawin natin. Akala kasi ng iba, porke dinidak natin yung 250 dito, no? Idideduct din natin mamaya yung 250 dito. Akala nila nagpatong-patong yung 250. Hindi. Isang beses lang yun madideduct. Kasi inad din natin ulit dito yung net sales natin ng first quarter. Okay. So, ngayon, ilas natin yung 250. Okay. So, 1.5 less 250. Ang taxable income natin times 8%. Okay. So, magkano ba yung tax na binayaran natin before? Okay. 43,000 lang. Saka natin i-add tong creditable withholding tax na 2307. So, kung titingnan mo guys, no, ang income tax still due natin for second quarter is amounting to 56,000 pesos. So, paano nangyari yun? Okay, breakdown natin, no? Himayin natin. So, himayin natin kung paano nga ba na-compute yung second quarter. So, ang nangyari, kinuha natin yung sales ng first quarter at saka ng second quarter. Kaya naging siyang 1.5 million. So magli-less tayo ng 250 dito. So makakompute natin yung taxable income. Okay. So i-multiply mo lang ng rate na 8%. So 100,000. So ibig sabihin, as of second quarter, ang dapat na nabayaran ko ng income tax is 100,000. Okay. Pero diniduct natin yung tax na binayaran natin previous quarter, which is itong 43,578. Sir, bakit hindi yung 43,000? Ang tanong, yun ba yung binayaran mo nung first quarter? Hindi. Kasi ang ginawa natin, binawasan natin siya dun sa 2307. Tinanggal natin yun eh. So, hindi yun yung cash na binayad natin. So, still, ilalagay pa rin natin yung 2307 dito sa deduction dun sa 100,000. So, ang income tax still due natin for second quarter is 56,000 pesos. So, ito pa yung babayaran mo ngayon. So, ngayon, kung nakikita nyo guys, parang lumalaki na yung binabayaran natin, no? So, gagawa ako ng video na minsan i-compare natin, no? Having figures, kung ano nga ba yung mas magandang method na gamitin. It's either, ito ba yung 8%, itemize, or OSD. No? Huwag kayong maniniwala dun sa mga nagsasuggest kagad na ito yung mas advantageous, no? Eh, wala naman data. Puro assumption lang yun eh, di ba? So, ito nga.
kailangan meron tayong data. Magkano yung sales mo, magkano yung expense mo, di ba? Ang hirap namang sumagot nang walang data. Di ba? Yung mga yan, di ko lang daig pa yung mga magagaling na mga hula kung ganyan yung mga kausap nyo. No? Okay, madadalas yun sa mga agad-agad may sagot, no? So ngayon, i-plot natin ngayon itong data na to sa ABIR. Okay? Pasok tayo ngayon sa ABIR. So, bigay ko lang yung tin ko. Kasi hindi pwedeng maglagay ng maling tin dito sa ABIR. Bawal. I mean, hindi siya makakapag-save. Maglalabas siya ng error. Okay. So, kapag nakasave na yung data mo dito sa ABIR, okay, pag nilagay mo yung tin mo, lalabas na yung data mo. Di ba? Tin lang ang nilagay ko kanina, lumabas yung pangalan ko, address, di ba? So ngayon, pipiliin ko ngayon yung 1701Q 2018. Guys, no, kapag pinili natin yung 8%, wala ka nang babayarang percentage tax, wala ka nang babayarang regular income tax. Ang babayaran mo na lang is gross income tax na 8%, no? Kapag kasi regular income tax ang pinag-usapan natin, magbe-base yung tax mo dito sa table. Itong table na to. Ito. Graduated ang gagamitin mo. Kaya sinabi siyang graduated, habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax mo. Okay, so gusto natin lumalaki yung income natin. Okay, so fill up natin yung 1701, second quarter, 2024. Since professional ako, ilalagay ko dito professional, and then 8%. Of course, ilalagay ko yung birthday ko. Siyempre, hindi ko ilalagay yung totoong birthday ko. Tapos, meron ka bang foreign tax credit? Kung wala, edi no mo to. Ganun lang guys, no? Ganun lang kasimple. Okay? And then automatic naman tong 16 na 8%. So punta tayo ngayon sa page 2. So pagdating natin sa page 2, meron lalabas dito na ito. Itong portion na nasa gitna, ayan o, for 8%. Itong schedule 47, ayan o. Para naman sa taas, for graduated. Okay, so syempre, hindi ka na pwede mag-fill up ng info dito kasi nga ginamit natin na method is 8%. Okay. So since 8% ang gagamitin natin, ganun lang kasimple, punta tayo sa number 47. So ilagay mo yung sales mo for the quarter. Magkano ba ang sales natin for the quarter second period? 700,000 pesos. So ilagay natin yung 700,000 doon. 700,000 pesos. 48 other non-operating income. Example, interest income. And then number 50, taxable income previous quarter. Okay. So magkano ba yung taxable income previous quarter natin? Itong 800,000. 800,000. Sabi dito, 52, less natin yung 250. Since tayo ay gagamit ng 8%. So nakita mo, ang income tax dyan natin dito is 100,000. Same lang dun sa Excel file natin. Di ba? Same lang dito, 100,000. So, dito ngayon magkakatalo, di ba? Siyempre, ibabawas natin tong 43,000. Ano ba tong 43,000 as of second quarter? Ito yung income tax na binayaran natin nung first quarter. Which means, it means prior quarter. Okay, so hanapin natin yung prior quarter dito. Tax payment for the previous quarter. Ito siya, 43,579. And then, yung 2307. 2307 to, prior quarter din to. So, ilagay mo siya sa prior quarter. Creditable withholding tax for this quarter. Ito, number 57. So, kanin? 421. Okay. So, ang babayaran natin tax for the second quarter is 56,000. Na-compute na natin. We are happy now. So, tama na. Para ma-check natin, check natin yung page 1 kung tama ba na 56,000 nang lalabas doon. So, dapat 56,000, di ba? Tingnan natin kung 56,000 nga ba yung lalabas doon. Okay. So, yan. 56,000 pesos. So, ang gagawin mo ngayon, i-validate mo yan. Print. Okay, tago ko muna yung picture ko ah. Submit.
Kasi kailangan natin ng email eh. Pag nagbayad tayo sa mga authorized agent banks, no? Kailangan na ngayon yung email validation, yung acknowledgement na na-file yung tax return na to. Then, print mo siya ng 3 copy kung sa bangko ka magbabayad. And then, that's it. Di ba? So, yun lang. Pag nagbayad ka na, file mo siya, xerox mo siya, o scan mo siya para meron kang copy in case na ingiin siya sa iyo ni BIR. Okay? So, ganun lang. Ganun lang yung pagbabayad natin ng quarterly income tax. Pag nagbayad ka sa bangko, guys, no, i-attach mo yung 2307. Actually, pwedeng hindi. Basta makapagsabit ka ng ALPA list na validated. Pero mas maganda, no? Ako, I will select na lang na i-attach para sure na marireceive ni BIR. Kesa dun sa ALPA list kasi minsan naglolo ko yung ALPA list eh. Okay? So, yun. I hope nakatulong yung ating video, no? Kung paano nga ba i-file yung ating 8%, no? So, makikita mo naman sa COR mo kung 8% ka. Doon sa 1901 kung bago register ka. So, walang percentage tax. Pero minsan kasi guys, kaya walang percentage tax, no? Kasi baka mamaya, porque walang percentage tax is akala mo 8% ka na, hindi. Kasi may mga transactions kasi na exempted talaga sila sa business tax, no? I'm gonna create another video dun sa mga transactions o items na exempted sa business tax. Okay? So, yun. Ganun lang kasimple, no? So, ano ba yung mga benefits ng 8%? Wala ka ng 3%, mas mababa yung rate. Pwede. Okay? Walang, wala ka na kailangan isubmit na audited financial statement. Kasi nga, hindi ka naman lumagpas ng 3M. I mean, hindi ka naman required. Okay? Hindi ka naman required. Hindi ka na, maliit yung chance na ma-audit ka. Tsaka syempre, wala, save time and effort. Imagine mo, pwede ka ng, ano eh, hindi magsulat ng libro. Kasi wala nang bearing yung mga itemized deduction mo, itemized expenses mo eh. Kasi automatically, magle-less ka lang ng 250,000 pesos. Okay? So, in deadlines, so yan. So, first quarter, May 15, second quarter, August 15, third quarter, November 15, and fourth quarter, April 15. So, yung importante na alam natin dapat yung mga deadlines, ha? And then, yun lang. So, less 250. Fill up mo yung, sorry, hindi to set 2551, 1701 to. And then, pay in the bank or via online, no? So, meron akong video kung paano magbayad ng tax via online. Okay? So, bago tayo magtapos, huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe yung aking mga video, especially dun sa aking YouTube channel. So, once again, thank you, bye-bye, and hopefully, alam na natin mag-file ng ating sariling 1701. Ingat, bye-bye, and enjoy guys. Bye-bye.